Magandang araw, sa video na ito pag-uusapan natin ang ilan sa mga maiinit na pangalan na naiugnay ngayon sa posibleng paglipat sa ibang team. Sa dami ng mga galawan sa mundo ng basketball, hindi talaga mawawala ang usapan tungkol sa trade o kung sino ang susunod na lilipat sa ibang kupunan. Mula sa mga bagong players hanggang sa mga veterano, bawat paggalaw ay may dalang epekto hindi lang sa team kundi pati sa buong liga. Kaya bawat balita ng trade ay siguradong inaabangan at pinag-uusapan ng mga fans. Hindi lang simpleng usapan ang mga ganitong balita, dahil kadalasan ay may malalaking pangalan na kasangkot. Kapag ang isang kilalang player ay nailink sa ibang team, natural lang na magdulot ito ng excitement at curiosity. Ano ba ang magiging epekto sa dating team? Paano naman makakatulong sa lilipatang kupunan? Iyan ang mga tanong na kadalasang nabubuo sa tuwing may naririnig tayong balitang trade. Kaya sa pagkakataong ito, isa-isahin nating talakayin ang mga mainit na pangalan na naiugnay ngayon sa mga bagong team. May mga ulat na tila interesado ang Magnolia na makuha ang dating NBA All-Star na si Blake Griffin para sa susunod na PBA Commissioner's Cup. Kung sakaling matuloy ito, isa itong malaking hakbang para sa Magnolia, lalo na't matagal-tagal na rin silang naghahanap ng import na hindi lang kayang umiskor kundi marunong din maglaro sa loob ng system. Si Blake ay kilala sa kanyang explosiveness at basketball at kahit hindi na siya kasing athletic ng dati, may maibubuga pa rin siya lalo na sa ganitong liga kung saan mahalaga ang diskarte at experience. Isa sa mga bagay na maaaring magdala ng malaking impact kay Blake sa Magnolia ay ang kakayahan niyang maglaro ng multiple positions. Kaya niyang maging power forward o center depende sa kailangan ng team. Sa style ng Magnolia na kilala sa structured offense, magiging swak si Blake dahil marunong siyang pumwesto, mag-screen, at magbigay ng matalino at tamang pasa sa kanyang mga kakampi. Hindi siya yung tipong palaging kailangang hawak ang bola, kaya maganda ang magiging flow ng opensa kahit nasa loob siya. Bukod sa offense, isa pa sa mga malalaking bagay na madadala ni Blake sa Magnolia ay ang kanyang depensa. Hindi man siya sobrang kilala bilang elite defender sa NBA, marunong siyang pumwesto, magbasa ng galaw ng kalaban, at mag-contest ng tira nang hindi dumedepende sa athleticism. Sa PBA na mas mabagal ang tempo kumpara sa international leagues. Mas magiging epektibo ang kanyang style, lalo na sa half-court defense. Tiyak na makakatulong siya sa pagkontrol sa shaded area, lalo na kung makakatapat nila ang mga teams na malalakas sa ilalim. Hindi rin matatawaran ang leadership at experience na dala ni Blake. Sa dami ng kanyang pinagdaanan sa professional basketball, mula sa pagiging top draft pick hanggang sa pagiging all-star, may sapat na kaalaman siya kung paano makakatulong sa isang team, hindi lang sa laro, kundi pati sa mentalidad at attitude ng mga kasama niya. Sa isang team tulad ng Magnolia na may mix ng veterans at young players, malaking bagay ang presence ng isang tulad niya na pwedeng maging mentor sa mga mas batang teammates. Ang isa pa sa posibleng maging advantage ng Magnolia kung makuha nila si Blake ay ang instant crowd attention at boost sa kumpiyansa ng team. Kilala si Blake sa buong mundo at kahit papaano ay may star factor pa rin siyang dala. Malaking tulong ito hindi lang sa loob ng court kundi pati sa morale ng team at suporta ng fans. Iba pa rin ang epekto kapag alam mong may dating NBA All-Star sa lineup, may dagdag pressure. Pero may dagdag motivation din na mag-perform ng maayos. Kapag pinag-usapan ang compatibility ni Blake sa system ng Magnolia, hindi magiging mahirap para sa kanya ang mag-adjust. Marunong siyang maglaro off the ball, hindi selfish, at willing tumanggap ng role na hindi palaging nasa spotlight. Kaya niyang magbigay ng quality minutes kahit hindi siya pangunahing option sa opensa. Ang importante, alam niya kung kailan siya kailangang mag-step up at kung kailan niya dapat suportahan ang galaw ng buong team. Ganyang klase ng player ang madalas nagtatagumpay sa PBA. Kung tutuusin, hindi lang simpleng import si Blake kung sakaling pumasok siya sa Magnolia. Isa siyang all-around contributor na kayang magbago ng takbo ng laro sa tamang sistema. At kung makukuha siya ng Magnolia para sa Commissioner's Cup, siguradong mapapaisip ang ibang teams kung paano siya ay de-defend at paano siya pipigilan. Hindi man siya nasa prime ng kanyang career, pero sa galing, talino sa laro, at composure, si Blake Griffin pa rin ay isang asset na hindi pwedeng baliwalain. Matapos matrade ni Jerick Ahanmisi mula sa Magnolia papunta sa Terra Firma Jeep, mas lalong lumakas ang usap-usapan na posibleng mailipat siya sa isa pang team na under din ng parehong management umbrella. Dahil parehong sister teams ng Magnolia at Jeep ang Ginebra, natural lang na lumutang ang posibilidad na ito na lang ang susunod niyang destinasyon.
Ayon sa mga ulat, tila interesado ang Ginebra na kunin si Jerick, at kung totoo man ito, mukhang may hinog na plano ang grupo para bigyan siya ng mas malaking papel sa isang contender na tulad ng Ginebra. Sa naging galaw na ito, mukhang dahan-dahan nang binubuo ang senaryo kung saan mailalapit si Jerick sa Ginebra. Mula Magnolia, dinala muna siya sa jeep, isang hakbang na maaaring magsilbing transition papunta sa mas malaking role sa isa sa pinakasikat na team sa PBA. Hindi na bago ang ganitong tipo ng galaw sa pagitan ng mga sister teams, at kung may intensyon talagang palakasin ang backcourt ng Ginebra, ang pagkuha kay Jerick ay isang matalinong desisyon. Kung mapupunta nga si Jerick sa Ginebra, agad siyang magiging valuable asset sa backcourt ng team. Isa siya sa mga batang guards na may matatag na shooting form at kayang umiskor mula sa labas kahit bantayan. Hindi lang siya basta spot-up shooter, marunong din siyang gumalaw off the ball, mag-cut sa tamang timing, at mag-adjust depende sa galaw ng opensa. Sa sistema ng Ginebra na laging naghahanap ng shooter sa mga kick-out plays at fast ball movement, swak na swak ang style ni Jerick. Bukod sa kanyang shooting, may kumpiyansa rin si Jerick sa bola. Hindi siya natataranta, may disiplina, at bihirang gumawa ng pilit na tira. Kaya niya maglaro bilang support guard o kaya ay maging secondary ball handler kung kinakailangan. Sa rotation ng Ginebra na may mga established guards, pwedeng magsimula si Jerick sa bench pero siguradong makakakuha ng quality minutes, lalo na kung kailangang palitan ang mga main players. Sa ganitong setup, mas lalong mahahasa ang kanyang laro at mas magiging consistent sa performance. Malaking tulong din kay Jerick ang presence ng mga veterans sa Ginebra. Siguradong marami siyang matututunan pagdating sa maturity, decision-making, at kung paano humawak ng pressure sa mga malalaking laro. Kilala ang Ginebra sa mga do-or-die games at clutch situations, at dito masusubok ang growth ni Jerick bilang player. Kung tama ang training at tiwala sa kanya ng coaching staff, may potential siyang maging susi sa crucial moments. Hindi rin matatawaran ang energy at hustle na dala ni Jerick tuwing nasa court. Aktibo siya sa depensa, hindi sumusuko sa screen, at handang makipagpalitan ng katawan sa drive ng kalaban. Hindi siya standout sa physical defense, pero nadadaan niya sa effort at focus. Kung madadala niya ito sa Ginebra, lalo siyang magugustuhan ng coaching staff na laging inuuna ang grit at sipag kaysa sa individual stats. Sa dami ng mata na nakatutok sa Ginebra, ito ang pagkakataon para mas makita at ma-appreciate ang kanyang laro. Kung sakaling matuloy ang paglipat ni Jerick sa Ginebra, magiging panibagong yugto ito sa kanyang career. Mula sa isang team na halos nasa rebuilding stage, malilipat siya sa isang team na palaging contender at may malawak na fanbase. Malaking hakbang ito hindi lang para sa exposure, kundi pati sa development niya bilang player, kung magtutuloy-tuloy ang kumpiyansa ng coaching staff sa kanya. Si Jerick Ahanmisi ay may chance na maging isa sa mga susunod na pangalan na asahan sa backcourt ng Ginebra. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang galaw ngayon ay ang posibilidad na mapunta si Justin Chua mula sa Blackwater patungong Ginebra. Sa laki ng pangangailangan ng Ginebra para sa dagdag na big man, lalong lumalakas ang tsansa na makonsider si Justin bilang isa sa mga pwedeng punan ang unti-unting nababakanteng role sa ilalim. Habang nagkakaedad na si Japheth Aguilar, na isa sa pinakamaasahang frontcourt players ng Ginebra sa loob ng maraming taon, natural lang na magsimulang maghanap ng potensyal na kapalit o dagdag suporta ang team sa loob. Dito papasok ang value ni Justin Chua. Si Justin ay hindi flashy na player, pero isa siya sa mga big man sa PBA na consistent at marunong sa fundamentals. Marunong siyang pumwesto sa ilalim, may reliable mid-range shot, at may kakayahang mag-set ng solid screens para sa kanilang mga guards. Hindi niya kailangang hawakan palagi ang bola para maging epektibo, at yan ang klase ng player na pasok sa system ng Ginebra, team-first mentality, disente sa execution, at laging handang tumrabaho kahit hindi pansinin ang stats. Bukod sa offense, isa sa mga pinaka-importante ring aspeto ng laro ni Justin ay ang kanyang depensa. Marunong siyang bumasa ng opensa ng kalaban, alam kung saan tatayo para makakontest ng tira, at may timing sa pag-block ng shots. Hindi man siya sobrang athletic, nadadaan niya ito sa effort at talino sa loob ng court. Sa isang team gaya ng Ginebra na matindi sa depensa at disiplina, swak na swak ang style niya lalo na sa rotation kapag kailangang magpahinga ang kanilang mga primary bigs. Kung tutuusin, malaking bagay din na si Justin ay may sapat ng karanasan sa liga. Alam na niya ang pressure ng professional basketball, at hindi na rin bago sa kanya ang physicality sa ilalim. Kaya kung maisama siya sa Ginebra,
hindi na siya kailangang i-develop mula umpisa, kundi kailangan lang i-fit sa sistema. At dahil kilala ang coaching staff ng Ginebra sa mahusay na paggamit sa kanilang mga role players, malaki ang tsansang mailabas kay Justin ang pinaka-epektibong bersyon ng kanyang laro. Ang isa pang positibong epekto ng pagpasok ni Justin sa Ginebra ay ang mas lumalim na rotation ng frontcourt. Sa haba ng season at dami ng crucial games, mahalaga para sa isang team na may sapat na backup sa ilalim. Hindi palaging kailangang nakadepende kina Aguilar o Stan Hardinger. Kung may players na tulad ni Chua na kayang pumasok at mag-contribute kahit 1-0 tandang bawas 15 solid minutes, malaking tulong na ito sa pacing at energy management ng buong team kung bibigyan ng tamang role. Si Justin Chua ay kayang maging tahimik pero solid contributor para sa Ginebra. Hindi siya yung tipo ng player na agaw ng spotlight, pero siguradong ramdam ang presensya niya sa depensa, sa rebounding, at sa hustle plays. Sa dami ng players na gustong magpakitang gila sa Ginebra, may advantage si Justin dahil alam na niya kung paano mag-stay effective kahit hindi palaging nabibigyan ng malaking minutes. Sa kabuuan, kung tuluyang mapunta si Justin Chua sa Ginebra, isa itong practical at matalinong galaw para sa team. Hindi man siya headline name, pero siya yung klase ng player na makakatulong para manatiling matatag ang foundation ng team, lalo na sa posisyon na unti-unting naubusan ng prime players. Sa panahon ngayon na mahalaga ang depth at reliability sa mga big man, si Justin Chua ay isa sa mga opsyon na siguradong hindi pagsisisihan ng Ginebra. Sa dami ng mga galaw at balitang umiikot ngayon sa mundo ng PBA, kitang-kita kung gaano kahalaga ang bawat desisyon pagdating sa pagbuo ng roster ng mga teams. Mula sa posibilidad ng pagdating ni Blake Griffin sa Magnolia, hanggang sa posibleng paglipat ni Jerick Ahanisi sa Ginebra, at ang pagiging potensyal na dagdag lakas ni Justin Chua sa frontcourt ng Ginebra. Lahat ng ito ay pwedeng magdala ng malaking epekto sa performance ng kanilang mga kupunan. Kung maisakatuparan man ang mga galawang ito, siguradong mas magiging exciting ang susunod na conference at mas titindi pa ang labanan sa loob ng court. Magandang araw, sa video na ito pag-uusapan natin ang ilan sa mga maiinit na pangalan na naiugnay ngayon sa posibleng paglipat sa ibang team. Sa dami ng mga galawan sa mundo ng basketball, hindi talaga mawawala ang usapan tungkol sa trade o kung sino ang susunod na lilipat sa ibang kupunan. Mula sa mga bagong players hanggang sa mga veterano, bawat paggalaw ay may dalang epekto hindi lang sa team kundi pati sa buong liga. Kaya bawat balita ng trade ay siguradong inaabangan at pinag-uusapan ng mga fans. Hindi lang simpleng usapan ang mga ganitong balita, dahil kadalasan ay may malalaking pangalan na kasangkot. Kapag ang isang kilalang player ay nailink sa ibang team, natural lang na magdulot ito ng excitement at curiosity. Ano ba ang magiging epekto sa dating team? Paano naman makakatulong sa lilipatang kupunan? Iyan ang mga tanong na kadalasang nabubuo sa tuwing may naririnig tayong balitang trade. Kaya sa pagkakataong ito, isa-isahin nating talakayin ang mga mainit na pangalan na naiugnay ngayon sa mga bagong team. May mga ulat na tila interesado ang Magnolia na makuha ang dating NBA All-Star na si Blake Griffin para sa susunod na PBA Commissioner's Cup. Kung sakaling matuloy ito, isa itong malaking hakbang para sa Magnolia, lalo na't matagal-tagal na rin silang naghahanap ng import na hindi lang kayang umiskor kundi marunong din maglaro sa loob ng system. Si Blake ay kilala sa kanyang explosiveness at basketball EQ. At kahit hindi na siya kasing athletic ng dati, may maibubuga pa rin siya lalo na sa ganitong liga kung saan mahalaga ang diskarte at experience. Isa sa mga bagay na maaaring magdala ng malaking impact kay Blake sa Magnolia ay ang kakayahan niyang maglaro ng multiple positions. Kaya niyang maging power forward o center depende sa kailangan ng team. Sa style ng Magnolia na kilala sa structured offense, magiging swak si Blake dahil marunong siyang pumwesto, mag-screen, at magbigay ng matalino at tamang pasa sa kanyang mga kakampi. Hindi siya yung tipong palaging kailangang hawak ang bola, kaya maganda ang magiging flow ng opensa kahit nasa loob siya. Bukod sa offense, isa pa sa mga malalaking bagay na madadala ni Blake sa Magnolia ay ang kanyang depensa. Hindi man siya sobrang kilala bilang elite defender sa NBA, marunong siyang pumwesto, magbasa ng galaw ng kalaban, at mag-contest ng tira nang hindi dumedepende sa athleticism. Sa PBA na mas mabagal ang tempo kumpara sa international leagues, mas magiging epektibo ang kanyang style, lalo na sa half-court defense. Tiyak na makakatulong siya sa pagkontrol sa shaded area, lalo na kung makakatapat nila ang mga teams na malalakas sa ilalim. Hindi rin matatawaran ang leadership at experience na dala ni Blake.
Sa dami ng kanyang pinagdaanan sa professional basketball, mula sa pagiging top draft pick hanggang sa pagiging all-star, may sapat na kaalaman siya kung paano makakatulong sa isang team, hindi lang sa laro, kundi pati sa mentalidad at attitude ng mga kasama niya. Sa isang team tulad ng Magnolia na may mix ng veterans at young players, malaking bagay ang presence ng isang tulad niya na pwedeng maging mentor sa mga mas batang teammates. Ang isa pa sa posibleng maging advantage ng Magnolia kung makuha nila si Blake ay ang instant crowd attention at boost sa kumpiyansa ng team. Kilala si Blake sa buong mundo at kahit papaano ay may star factor pa rin siyang dala. Malaking tulong ito hindi lang sa loob ng court kundi pati sa morale ng team at suporta ng fans. Iba pa rin ang epekto kapag alam mong may dating NBA All-Star sa lineup, may dagdag pressure. Pero may dagdag motivation din na mag-perform ng maayos. Kapag pinag-usapan ang compatibility ni Blake sa system ng Magnolia, hindi magiging mahirap para sa kanya ang mag-adjust. Marunong siyang maglaro off the ball, hindi selfish, at willing tumanggap ng role na hindi palaging nasa spotlight. Kaya niyang magbigay ng quality minutes, kahit hindi siya pangunahing option sa opensa. Ang importante, alam niya kung kailan siya kailangang mag-step up at kung kailan niya dapat suportahan ang galaw ng buong team. Ganyang klase ng player ang madalas nagtatagumpay sa PBA. Kung tutuusin, hindi lang simpleng import si Blake kung sakaling pumasok siya sa Magnolia. Isa siyang all-around contributor na kayang magbago ng takbo ng laro sa tamang sistema. At kung makukuha siya ng Magnolia para sa Commissioner's Cup, siguradong mapapaisip ang ibang teams kung paano siya ay de-defend at paano siya pipigilan. Hindi man siya nasa prime ng kanyang career, pero sa galing, talino sa laro, at composure, si Blake Griffin pa rin ay isang asset na hindi pwedeng baliwalain. Matapos matrade ni Jerick Ahanmisi mula sa Magnolia papunta sa Terra Firma Jeep, mas lalong lumakas ang usap-usapan na posibleng mailipat siya sa isa pang team na under din ng parehong management umbrella. Dahil parehong sister teams ng Magnolia at Jeep ang Ginebra, natural lang na lumutang ang posibilidad na ito na lang ang susunod niyang destinasyon. Ayon sa mga ulat, tila interesado ang Ginebra na kunin si Jerick, at kung totoo man ito, mukhang may hinog na plano ang grupo para bigyan siya ng mas malaking papel sa isang contender na tulad ng Ginebra. Sa naging galaw na ito, mukhang dahan-dahan nang binubuo ang senaryo kung saan mailalapit si Jerick sa Ginebra. Mula Magnolia, dinala muna siya sa Jeep, isang hakbang na maaaring magsilbing transition papunta sa mas malaking role sa isa sa pinakasikat na team sa PBA. Hindi na bago ang ganitong tipo ng galaw sa pagitan ng mga sister teams, at kung may intensyon talagang palakasin ang backcourt ng Ginebra, ang pagkuha kay Jerick ay isang matalinong desisyon. Kung mapupunta nga si Jerick sa Ginebra, agad siyang magiging valuable asset sa backcourt ng team. Isa siya sa mga batang guards na may matatag na shooting form at kayang umiskor mula sa labas kahit bantayan. Hindi lang siya basta spot-up shooter, marunong din siyang gumalaw off the ball, mag-cut sa tamang timing, at mag-adjust depende sa galaw ng opensa. Sa sistema ng Ginebra na laging naghahanap ng shooter sa mga kick-out plays at fast ball movement, swak na swak ang style ni Jerick. Bukod sa kanyang shooting, may kumpiyansa rin si Jerick sa bola. Hindi siya natataranta, may disiplina, at bihirang gumawa ng pilit na tira. Kaya niya maglaro bilang support guard o kaya ay maging secondary ball handler kung kinakailangan. Sa rotation ng Ginebra na may mga established guards, pwedeng magsimula si Jerick sa bench pero siguradong makakakuha ng quality minutes, lalo na kung kailangang palitan ang mga main players. Sa ganitong setup, mas lalong mahahasa ang kanyang laro at mas magiging consistent sa performance. Malaking tulong din kay Jerick ang presence ng mga veterans sa Ginebra. Siguradong marami siyang matututunan pagdating sa maturity, decision-making, at kung paano humawak ng pressure sa mga malalaking laro. Kilala ang Ginebra sa mga do-or-die games at clutch situations, at dito masusubok ang growth ni Jerick bilang player. Kung tama ang training at tiwala sa kanya ng coaching staff, may potential siyang maging susi sa crucial moments. Hindi rin matatawaran ang energy at hustle na dala ni Jerick tuwing nasa court. Aktibo siya sa depensa, hindi sumusuko sa screen, at handang makipagpalitan ng katawan sa drive ng kalaban. Hindi siya standout sa physical defense, pero nadadaan niya sa effort at focus. Kung madadala niya ito sa Ginebra, lalo siyang magugustuhan ng coaching staff na laging inuuna ang grit at sipag kaysa sa individual stats. Sa dami ng mata na nakatutok sa Ginebra, ito ang pagkakataon para mas makita at ma-appreciate ang kanyang laro. Kung sakaling matuloy ang paglipat ni Jerick sa Ginebra, magiging panibagong yugto ito sa kanyang career.
Mula sa isang team na halos nasa rebuilding stage, malilipat siya sa isang team na palaging contender at may malawak na fanbase. Malaking hakbang ito hindi lang para sa exposure, kundi pati sa development niya bilang player, kung magtutuloy-tuloy ang kumpiyansa ng coaching staff sa kanya. Si Jerick Ahanmisi ay may chance na maging isa sa mga susunod na pangalan na asahan sa backcourt ng Ginebra. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang dalaw ngayon ay ang posibilidad na mapunta si Justin Chua mula sa Blackwater patungong Ginebra. Sa laki ng pangangailangan ng Ginebra para sa dagdag na big man, lalong lumalakas ang tsansa na makonsider si Justin bilang isa sa mga pwedeng punan ang unti-unting nababakanteng role sa ilalim. Habang nagkakaedad na si Japheth Aguilar, na isa sa pinakamaasahang frontcourt players ng Ginebra sa loob ng maraming taon, natural lang na magsimulang maghanap ng potensyal na kapalit o dagdag suporta ang team sa loob. Dito papasok ang value ni Justin Chua. Si Justin ay hindi flashy na player, pero isa siya sa mga big man sa PBA na consistent at marunong sa fundamentals. Marunong siyang pumwesto sa ilalim, may reliable mid-range shot, at may kakayahang mag-set ng solid screens para sa kanilang mga guards. Hindi niya kailangang hawakan palagi ang bola para maging epektibo, at yan ang klase ng player na pasok sa system ng Ginebra, team-first mentality, disente sa execution, at laging handang tumrabaho kahit hindi pansinin ang stats. Bukod sa offense, isa sa mga pinaka-importante ring aspeto ng laro ni Justin ay ang kanyang depensa. Marunong siyang bumasa ng opensa ng kalaban, alam kung saan tatayo para makakontest ng tira, at may timing sa pag-block ng shots. Hindi man siya sobrang athletic, nadadaan niya ito sa effort at talino sa loob ng court. Sa isang team gaya ng Ginebra na matindi sa depensa at disiplina, swak na swak ang style niya lalo na sa rotation kapag kailangang magpahinga ang kanilang mga primary bigs. Kung tutuusin, malaking bagay din na si Justin ay may sapat ng karanasan sa liga. Alam na niya ang pressure ng professional basketball, at hindi na rin bago sa kanya ang physicality sa ilalim. Kaya kung maisama siya sa Ginebra, hindi na siya kailangang i-develop mula umpisa, kundi kailangan lang i-fit sa sistema. At dahil kilala ang coaching staff ng Ginebra sa mahusay na paggamit sa kanilang mga role players, malaki ang tsansang mailabas kay Justin ang pinaka-epektibong bersyon ng kanyang laro. Ang isa pang positibong epekto ng pagpasok ni Justin sa Ginebra ay ang mas lumalim na rotation ng frontcourt. Sa haba ng season at dami ng crucial games, mahalaga para sa isang team na may sapat na backup sa ilalim. Hindi palaging kailangang nakadepende kina Aguilar o Stan Hardinger. Kung may players na tulad ni Chua na kayang pumasok at mag-contribute kahit 1-0 tandang bawas 15 solid minutes, malaking tulong na ito sa pacing at energy management ng buong team kung bibigyan ng tamang role. Si Justin Chua ay kayang maging tahimik pero solid contributor para sa Ginebra. Hindi siya yung tipo ng player na agaw ng spotlight, pero siguradong ramdam ang presensya niya sa depensa, sa rebounding, at sa hustle plays. Sa dami ng players na gustong magpakitang gilas sa Ginebra, may advantage si Justin dahil alam na niya kung paano mag-stay effective kahit hindi palaging nabibigyan ng malaking minutes. Sa kabuuan, kung tuluyang mapunta si Justin Chua sa Ginebra, isa itong practical at matalinong dalaw para sa team. Hindi man siya headline name, pero siya yung klase ng player na makakatulong para manatiling matatag ang foundation ng team, lalo na sa posisyon na unti-unting naubusan ng prime players. Sa panahon ngayon na mahalaga ang depth at reliability sa mga big man, si Justin Chua ay isa sa mga opsyon na siguradong hindi pagsisisihan ng Ginebra. Sa dami ng mga galaw at balitang umiikot ngayon sa mundo ng PBA, kitang-kita kung gaano kahalaga ang bawat desisyon pagdating sa pagbuo ng roster ng mga teams. Mula sa posibilidad ng pagdating ni Blake Griffin sa Magnolia, hanggang sa posibleng paglipat ni Jerick Ahanmisi sa Ginebra, at ang pagiging potensyal na dagdag lakas ni Justin Chua sa frontcourt ng Ginebra. Lahat ng ito ay pwedeng magdala ng malaking epekto sa performance ng kanilang mga kupunan. Kung maisakatuparan man ang mga galawang ito, siguradong mas magiging exciting ang susunod na conference, at mas titindi pa ang labanan sa loob ng court.